So napapansin nyo to, may itim tapos may puputi. So mga runner lang makaka-relate niyan. Anyway, may nagtanong sa akin kung ano nga daw ba ang pace ng isang Zone 2 training. Well, napakahirap niyang sagutin. Kasi ang Zone 2 is individualized. Yung heart rate zone natin, depende kasi yan sa fitness natin. So magkaiba din yung pacing natin. So for me, right now, yung Zone 2 ko is around, siguro yung pinaka-regular talaga is around 8 minutes per kilometer. Now, bakit ko sinabing regular? Kasi nagkakaiba yung pacing ko depende sa mga factors. Katulad ng kulang ako sa tulog, mainit yung panahon, kulang ako sa hydration, masyadong loaded ako sa mga previous days sa pagte-training ko. Yung katawan ko naman, naturally, medyo mataas yung heart rate. Yung pacing ko, i-adjust ko, bababaan ko, or may medyo mag-slow down ako para yung heart rate ko hindi naman masyadong tumaas, para pasok pa rin sa zone 2 na heart rate ko. Now, kung paano naman kunin yung mga heart rate zone na yan or yung zone 2 heart rate mo, actually, merong Maffeton formula, yung MAF 180, 180 minus your age, yung answer or yung sagot dyan is magiging zone 2 heart rate limit mo. For example, 30 yung edad mo, 180 minus 30, 150 yung heart rate zone or zone 2 heart rate limit mo. Pero sa akin, nag-iba ako ng formula. Yung ginamit ko is yung Carvonin formula. Bale, gumagamit siya ng RHR or resting heart rate, tapos max heart rate. Tapos meron akong calculator na ginagamit. I think, search nyo lang, Carvonin formula calculator. Input nyo lang yung max heart rate nyo, tapos input nyo yung resting heart rate nyo. Kung paano nyo makukuha yan, yung max heart rate nyo, try nyo tumakbo ng around 30 minutes all out. Makikita nyo sa mga relo nyo kung ano yung max heart rate nyo. Tapos yung resting heart rate naman, sa mga smartwatch din yan, makikita nyo, gamitin nyo yung running watch nyo sa pagtulog nyo para first thing in the morning makikita nyo yung resting heart rate nyo. Sa pagsimula ko ng Zone 2 training back in June last year, ang heart rate ko or yung pacing ko was around 9 to 10 minutes per kilometer. Ganun ako kabagal. So nag-improve siya to 8 minutes per kilometer. Pero yung pinaka-biggest talaga na improvement nakikita ko sa mga laro ko, sa mga takbo ko, or sa mga race event na sinasalihan ko. Kasi wala akong speed work sa mga training ko na regular lang. Yun nga, 99% is zone 2 lang. So, sa actual race, nakikita ko yung improvement ko. Kasi yung first ever na race ko, 31 minutes, yung 5K ko. Tapos, nag-improve siya yung 5K ko nung sumali ako sa 10K. Bali yung 5K split ko naging 27 minutes. Nung sumali naman ako ulit sa isang 5K, naging 24. Tapos yung PR ko ngayon currently is 23 minutes. Pero around November pa or September pa yata yon or October. So medyo matagal na. Siguro nag-improve na ako ulit. But anyway, yun nga, masusubukan ko lang kung tatakbo ulit ako ng isang race event. Kasi yun nga, wala akong speed work. Hindi ako nag-PPR sa mga training lang. Walang ganon. Kasi inaalagaan ko yung tuhod ko na hindi ma-injury. So yun din yung isang consideration ko dyan kung bakit zone 2 talaga yung pinaka-training ko or 99% ng training ko. Pangalawa, pagdating naman sa 10K, first ever na 10K ko dun sa Palumpon Leyte, umabot ng mahigit 1 oras. Tapos, the next 10K na sinalihan ko sa Maasin City, around 54 minutes. Tapos, recently lang dito sa amin lang sumali ako, naging 53 minutes pero medyo uphill yung ruta. So basically nag-improve pa rin ako kahit merong uphill sa ruta namin. So sa 21K ko naman, first ever takbo ko, 1 hour 56 minutes ako. Yun nga, zone 2 lang yung training ko. Kasi kung iisipin mo, lahat tayo may kakayanang tumakbo ng mabilis. Or almost sa atin, halos lahat sa atin may kakayanang tumakbo ng mabilis. Bakit ko nasabi yan? Kasi for example lang, may emergency, may aso, humabol sa'yo. Di ba nakakatakbo ka ng mabilis? Pero ang question lang dyan is, for how long? So yun yung pinaka-problema natin. For how long? Ang sagot dyan is aerobic base building. Yung aerobic base building, ang sagot din dyan is zone 2 training. So yan yung pundasyon natin para
maging mabilis tayo sa ating takbo. Kasi yun nga, kaya naman natin or almost all of us siguro kayang magmabilis sa takbo. Ang problema lang is hindi natin nasusustain. Habang consistent ka sa training mo, sa zone 2 mo, nag-e-improve at nag-e-improve yan. Yun nga, from 9 minutes or to 10 minutes per kilometer, nag-improve siya to 8 minutes sa akin ngayon. Minsan pa nga nasa 7 minutes plus. Siyempre, ang aim ko is umabot sa around 5 minutes per kilometer. So yun yung aim ko. And meron akong nakitang isang runner na for 2 years, ang ginawa niya lang is mag-zone 2. Wala siyang speed work. First year niya, around 7 minutes per kilometer, yung kanyang zone 2 na pacing. Napababa niya ng around 5 minutes per kilometer. So it took him 2 years. So dito natin masusubukan yung ating pasensya. For example, kung yung pacing mo sa zone 2 mo is 5 minutes per kilometer. So within 25 minutes, kaya mong tumapos ng 5 km. Sabihin natin 50 minutes, meron ka ng 10 kilometers. Napaka-laking advantage na yon. So yun yung sinabi ng isang runner na nakita ko is talagang trust the process. Huwag mong madaliin. Gaya ng sinabi ko sa isang post ko dati, sa isang video ko, walang shortcut sa running. Yes, pwede kang magmabilis sa mga speed work mo. Pero icing on the cake na lang yan. Ang pinakapundasyon talaga, kung pyramid yan, ang pinakapundasyon mo is yung aerobic base mo. Yung hangin, yung tangke ng hangin na kayang isustain ka for how many hours na takbuhan.